Maayos naman daw ang pagpaparetoke ng ilong ni Josephine. Yun nga lang, nung minsang sinaktan siya ng kanyang mister, napuruhan ito at dun na nagsimula ang sunod-sunod niyang mga kalbaryo. TLC, Tender Loving Care. Yan ang payo sa mga nagparetoke. Bagay na hindi nagawa ni Josephine. Ang ilong kasi niyang pinaturukan ng collagen para tumangos, namaga at tila nadamay na rin ang kalahati ng kanyang mukha. Pero hindi naman kasalanan ni Josephine ang nangyari dahil ang kanyang mister, sinapak ba naman ang pinaretoke niyang ilong. Noong 2016 po, nakipag-inuman ang asawa ko po sa kapitbahay. Umuwi po siya kasi gulising niya ako. Sinasabihan niya ako na may lalaki. Sabi ko, wala ba problema mo? Hanggang napatayo ako, bigla niya ako sinuntok sa ilong. Tubong Negros Occidental si Josephine. Para mabuhay ang siyam niyang mga kapatid, nag-waitress siya sa Japan. Pero kinalaunan, balik Pilipinas siya. Binata pa siya, hindi pa siya nakaasawa. Marami yung tinulong niya sa amin. Kwarta, bahay namin, pinagawa niya. Kwento ng kapatid ni Josephine na si Jerlan, banidosa raw talaga ang kanyang ate. Kaya naman nung nalaman nitong may bagsak presyong pagpapatangos ng ilong sa Maynila, agad niya itong pinatos. 2005 po. Tulok siya po, collagen daw po yun. Pinaturukan ni Josephine ng collagen ang kanyang ilong. Hanggang taong 2010, nakilala ni Josephine si Nardo. Hindi nito tunay na pangalan. Nagtana at nanirahan sa Palawan. Nagkaroon sila ng 2 anak. Pero ang dating matamis nilang pagsasama, napalitan ng araw-araw na away na madalas daw na uuwi sa sakitan. Alang-alang sa kanilang mga anak, tiniis daw ni Josephine ang pananakit ng kanyang mister. Naano nga po ako sa kanya, bakit pinaglalaban pa niya? Ayaw daw niya ng gulo, kasi ang alam ko, tinatakot siya nung lalaki. Nagalit din po ako sa kanya. Sabi ko, pag may nangyari sa kapatid ko, kung ano yung nangyari sa kapatid ko, babalik ko din sa'yo. Hanggang nitong February 2016, dahil sa matinding selos, nasuntok daw ni Nardo si Josephine sa pinaka-iniingat-ingatan pamanding bahagi ng katawan ni Josephine, ang kanyang retokadong ilong. Binaliwala lang daw ito ni Josephine nung una, pero makalipas ang 1 taon, ang kanyang ilong unti-unti na lang daw namaga. Pag mamamaga niya po, ay siya dahil sa ano talaga po, pagsuntok kasi may technical fracture ang ilong ko daw. At nung nagpa-check up siya sa doktor, doon na niya nalaman na may bone fracture o bali ang kanyang ilong. Doon din lang niya nalaman na meron siyang TB o tuberculosis. Dugo po lumalabas. Tapos sabi ko, bakit malangkit? Pero siguro, try ko doon po sa collagen. November 2017, bumalik ang pamilya ni Josephine sa Sipalay, Negros Occidental matapos mamatay ang isa niyang kapatid. Nagulat na lang daw at nabigla ang kanyang mag-anak sa kanyang itsura. Gusto namin nga ang iya ginhimo, dapat tani kung mag-away lang sila, hindi lang tani pa suntukon. Yan lang, ba lang. Kaya isinama siya ng kanyang kapatid na si Jerlan pa Maynila para makapagpa-check up. Noong mga panahong yon, unti-unti na rin daw nanlalabo ang mga mata ni Josephine. At matapos ang ilang laboratory tests, napag-alaman ng si Josephine may nose cancer. Bako ito nasuntok, may buko na ito. Pagpanganak ko. Pero parang ganito na kaliit. Kala ko, kulali lang. Hindi nga lang ko, hindi ako halos makahinga. Hindi na ako makalunong na maalos po. Dahil sa patuloy na paglaki ng tumor sa kanyang mukha, tuluyan na siyang nabulag. Hirap na rin ngayong huminga, magsalita. May bukol na rin kanyang leeg. Ang nerves ng mga mata ko, nailaliman na siya ng mga mula daw. Ang malala pa rito, hindi lang daw buhay ni Josephine ang nasa bingit ngayon ng panganib, pati na rin daw buhay ng 8 buwang gulang na sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Kailangan daw munang mailuwal ang kanyang sanggol bago maipagpatuloy ang gamutan sa cancer ni Josephine. Maselan ang pagbubuntis niya. Unang-una sa edad niya na 38 years old,
kinoconsider na po namin itong high-risk pregnancy. Pangalawa, dahil sa bukol niya, sa cancer, naaapektuhan. Compared sa normal yun na baby, mas maliit ang baby niya. Hirap na ako. Ayoko mawala na akin ng mga anak ko. Tumupan lang bakita. Sa ngayon ang bukas, natanggal na yung bata. Magkabot na po ako. Para naman nila. Ano nila. Kahit marami utang na kami dito sa ospital. Walang happy na. Parang awa nila. Kung si Jerlan ang tatanungin, gusto niyang idemanda ang kanyang bayaw na si Nardo. Asawa na nga niya papatay sa kanya eh. Ang sinasagot palagi, ayaw ng gulo, ayaw ng gulo. Kapag napatunayang sinaktan nga ni Nardo si Josephine, nilabag nito ang Republic Act 9262 o Violence Against Women and Children. Maaari siyang makulong ng 6 hanggang 12 taon at pagmumultahin pa ng hanggang 10,000 pesos. So kahit isang beses lang niya nasaktan, yung isang krimen na yun sa kababaihan. Pwede siya mag-file ng case kasi criminal case na nga ang tawag doon. Tapos pwede rin siyang humingi ng protection from the court kung halimbawa gusto niya nang magsampa ng kaso. Yung pagpapatawad, yun yung isang napapansin namin sa mga kaso ng ganito, ng domestic violence. Pagka ganun, babantayan natin doon yung wag na mangyari ulit, yung pang-aabuso. Sa amin niya, kuya, hindi na kuya magsampa ng kaso. Basta gusto ko lang mag-ayaw lang tani si Josephine. Para kunin ang panig ng mister ni Josephine, pinuntahan namin ito sa Sipalay, Negros Occidental. Pumayag itong magpa-interview sa kondisyon na itago ang kanyang itsura. Ayon kay Nardo, mahal daw niya ang kanyang misis. Alam din daw niyang retokada ang kanyang ilong. Pero dahil daw sa matinding selos, inamin niya, nasaktan niya ito. Pero hindi raw niya ito sinuntok. Sa halip, nasampal lang daw. Hindi rin naniniwala si Nardo na ang pananakit niya ang sanhi ng cancer ng kanyang misis. Dahilan na lang siguro yung ano ko doon, nasampal ko sa nga naglabas yung ano niya sa ilong niya. Kasi may mga lahi din kasi yan ng cancer talaga. 2 kapatid niya namatay na rin, ganun din ang sakit niyan. Takot din kasi baka isipin nila nga sampan ako ng kaso ng ganun. Pero sana wag naman. Pinagsisisihan na rin daw niya ang ginawa niyang pananakit sa kanyang asawa. Katunayan, gusto sana niya itong bisitahin para makipag-ayos. Sa pahintulot ni Josephine, pinalipad namin sa Maynila si Nardo. May konting kaba kasi makikita ko sa personal. Hindi ko alam kung anong reaksyon ko mamaya kung makita ko siya eh. Lalabas ako. Bata. Ayaw may pa ako. Mahal. Napatawad ko kag mag-alala man. Mga anak ko, pinunto sa akin. Matagal na kitang pinatawad. Noon pa. Matagal na. Gusto ko mabuhay para sa mga anak ko. Hindi ko na naman nagsisi ka na sa ginawa mo. Akin. Kung gusto mo, babantayan kita hanggang magaling ka. Hinarap din ni Nardo ang kapatid ni Josephine na si Jerlan. Galit ako sa iyo yung masama ang logo kasi ang laki ng pinagbago ng mukha ni Jopay. Kung hindi mo ginawa sa kanya yan, hindi magkakaganyan. Ako lahat, mag-isa lang ako dito, parit-parito.
Pero wala na akong magagawa kasi pinatawag ka na ng kapatid ko eh. Pero posible nga bang talaga na ang lahat ng pagdurusa ngayon ni Josephine nagsimula matapos masuntok ang niretoke niyang ilong? Sa cancer ng ilong at yung mga tinatawag nating sinuses, mas mainam kung mag-focus tayo dun sa mga proven or mga naaral na possible causes ng cancer, like smoking and yung mga lifestyle choices natin like alcohol intake. And another thing, pwede rin kasing nasa lahi or nasa genes. Yung trauma or yung sinasabi nila na nangyari kay Josephine, posibleng hindi masyadong naka-apekto dun sa pagtubo ng kanyang bukol. No? Mas iisipin ko na meron siya talagang potential in the first place natubuan ng bukol. Wala masyadong pag-aaral between yung mga tusok-tusok o yung mga aesthetic na mga procedure sa mukha at development ng cancer. No? Pero infection, posible. At marami rin nasuri na ganyan. Sa mga nakakamita sa akin, humihingi ako sa inyo ng tulong na kailangan ko makaano ng pinansyal, gamot, pagkain, para gumaling na ako, maging malakas ako. Mahirap husgahan ang mga taong nagpaparitoke. Personal nila itong desisyon, pero hindi rin tama ang pananakit ng kapwa, lalo na ng kabiyak. Samantala, ang kailangan ngayon ni Josephine, pagmamahal at pagkalinga. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.